Pagkatapos ng pagsabog ng katapusan ng mundo, nasa inuupahan kong silid ako, at gumawa ng isang maliit na tindahan ng mga gamit sa bahay para sa sarili ko. Lahat ng mga zombie ay nagmamadaling tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng ingay. Alam kong may isa na namang malalagay sa panganib. Nang panahong iyon ay umuulan ng malakas sa labas. Bumalik ako sa pagkakahiga sa kumot, samantalang may signal pa ng internet. Nag-online ulit ako saglit, tapos nakakita ako ng sunod-sunod na video sa TikTok na humihingi ng tulong. Habang nag-scroll ako, may biglang nag-pop up na urgent message. Tawag pala yun ng gobyerno sa mga mamamayan, na manatili sa loob ng bahay. Huwag nang lumabas. Magtiwala kayo sa gobyerno. Naghihintay ng tulong. Tulong, sa nakaraang buhay ko, hindi ako naghintay ng tulong. Sa buhay na ito, maghintay kaya ako. Lumilipas ang mga araw. Wala na ring signal ang internet. Isang araw, habang ginagamit ko ang aking binocular para silipin ang labas, nakita ko na napapaligiran ng mga mabubuting tao ang tindahan ni Yehi. Sayang, ang tindahang ito ay ginawang matibay na parang bakal ni Yehi. Karamihan sa mga tao, nang makita nilang hindi nila ito mabuksan, ay umalis na lamang. Ngunit may isang babaeng may hawak na kutsilyo ang ayaw sumuko. Paulit-ulit niyang pinapalo ang pintuang metal. Alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo na. Gutom na ang anak ko. Bigyan mo ako ng pagkain. Pakisamahan mo na. Hindi natitinag ng babae si Yehi. Pero nagising ang mga zombie na naglalakad-lakad sa paligid. Pumikit ako at ayaw ko nang tumingin pa. Pagkatapos ng nangyari noon, nagsimula na akong mag-ensayo ng pana at palaso araw-araw. Pagkatapos, pagod na, iinom ako ng isang bote ng malamig na beer. Pupunta ako sa estante, at pipili ng maraming maliliit na merienda. Binuksan ko ulit yung mga nakakatawang variety shows. Nagsuot ng earphones tapos kumain habang nanonood ng TV. Nang magising ako ng araw na yun, sobrang lamig sa loob ng bahay. Lumapit ako sa bintana. Nag-snow? Hindi nga. July na ngayon ah. Wala naman tong nabanggit sa libro. Umalis na ang malakas na nyebe. Pero mas lalong nahirapan ang mga nakaligtas. Ang tanging nakapagpapasaya lang, siguro pati mga zombie, ay hindi kayang tiisin ang ganitong lamig. Bihira na silang makita sa kalye. At ito ay nagbigay ng pagkakataon sa iba na maghanap ng mga gamit. Alam kong may lugar na siguradong may mga gamit, pero mahirap makapasok doon. Ang tinutukoy niya ay ang tindahan ni Yehi. Kalimutan na lang. Napuntahan na natin iyon noon. Hindi tayo nakapasok. Maghanap na lang muna tayo sa ibang mga gusali sa paligid. Kaya naman isa-isang tinignan nila ang mga gusali, hanggang sa may narinig silang tunog na asterisk bugs. Doon ko lang na-realize. Kinuha ko ang panat sibat at pumunta sa pintuan. Ang ingay sa labas ng pinto. Kahit medyo malayo, may naririnig pa rin ako. Buti na lang at may isa pang bakal na gate sa hagdanan. At barado pa ng mga gamit ang hagdan. Hindi ba halata na may tao rito? Lolo Gaw, hindi ba sabi mo marunong kang magbukas ng kandado? Halika ka. Ito ay C-grade na lock cylinder. Hindi mabuksan ng mga gamit ko. Ayoko pa ring maniwala. Sige, ituloy mo ang pag-angat. Huwag na. Hindi mo ba nakikita ang mga tambak na gamit dyan sa itaas? Halos puro mabibigat na gamit. Pag binuhat, isang mali lang. Bumagsak lahat to. Una na naming tatamaan at mamamatay. At tingnan mo to, binara ng naninirahan ang hagdan. Kitang-kita, takot na takot sa kamatayan. Siguro'y namatay sa gutom. Bubukasan ko ang pintong ito. Maghanap muna tayo ng mga gamit na magagamit. Tama si Aming. Marami pa namang gusali ang hindi pa natin nahahanap. Huwag nating sayangin ang oras. Puntahan na natin ang ibang bahay. Sabay-sabay silang umalis. Pero alam ko, kahit na pinili nilang umalis ngayon, di magtatagal. Babalik ulit sila. At habang iniisip ko ang gagawin ko, bumalik nga sila. Kaya ba? Parang hindi eh. Ano ba? Umalis ka nga. Subukan ko. Akala ko pa naman madali lang ang pagkuha nito. Ang sira-sirang kandado naman nito. Nagpakahirap pa ako. Kaya pala, may gamit pala siya. Pero bakit parang konti na ang tao kumpara kanina? Parang dalawa na lang sila. Mataba. Ganito na lang kaya tayo. Palihim na bumalik.
Kung malaman ni na Kuya Ming, tiyak na mapapag-alitan tayo. Umuwi na lang tayo agad. Akala ko noon si Suko na ang dalawa. Nang mapagana ang loob ko, napangiti ng mahina ang lalaki. Tapos, may narinig akong marahang pagkiskes ng damit. Mataba, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ano bang magagawa ko? Mag-isa lang tayong dalawa. Ano bang magagawa ko? Sabi ko nga, marami akong pagkain. Pag sumama ka sa akin, pakakainin kita. May pagkain ka nga ba? Mamaya na. Isang hindi maipaliwanag na tunog ang pumasok sa aking mga tenga. Putang ina, nagawa pang gumawa ng mga hindi angkop sa mga bata sa pampublikong lugar. Habang sinusumpa ko siya, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Putang ina, mataba, putang ina mo, ginagalaw mo ang babae ko. Papatayin kita. Dumating na ang may-ari ng ulo na bagong tinina ng berde. Kuya Ming, maniwala ka sa akin. Pinilit niya talaga ako. Isang mahina lang naman akong babae, wala akong lakas. Saan ako makakapalag? Putang ina, ikaw ang nangakit sa akin. Tama na yan, huwag na kayong mag-away. Pag sumigaw pa kayo, maakit nyo pa ang mga zombie, paano na tayo? Amin, kung paano mo gustong ayusin ito. Nakipagtalik ka sa babae ko, pipirasuhin ko ang ari mo, o kaya'y ibigay mo sa akin ang 2/3 ng mga nakuhang pagkain mo ngayon. Bilang kabayaran, wala sa katwiran ang mataba. At dahil walang tumulong sa kanya, agad siyang natakot. Sige, sayo na. At nang mga sandaling iyon, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Narinig ko ang pagpasok ng hangin sa sugat, kasunod ng isang mahinang ungol. At pagkatapos ay ang pagsigaw ng babae. Lolo Gaw, anong ginagawa mo? Ninanakaw mo ba ang pagkain ni Aming? Amin, huwag mo akong sisihin. May mga matatanda at bata pa sa bahay. Iting mga gamit. Ituring mo na lang na hiniram mo sa akin. Babayaran kita sa susunod na buhay. Bilisan mo, habulin mo siya. Ming, dumudugo ka. Huwag mo akong intindihin. Hindi ko hahayaang makuha niya lahat ng pagkain. Agad namang natauhan si Nalong at Mataba na nasa gilid. Sabay-sabay silang humabol kay Lolo Gaw. Hinintay ko ang dalawa pa. Nahabulin sila pababa ng gusali. Nagkakagulo na silang tatlo. Agad ko ring inilipat ang mga upuan sa tabi ng bintana, habang nagsasabunutan sila. Napansin ko sa nyebe, ang mga bakas ng dugo, nang lumitaw ang unang zombie. Hindi pa nila napapansin. Pagbalik nila sa ulirat, parang mga pusa na naamoy ang isda ang mga nagkukumpulang zombie. Umagos na papalapit sa kanila, at ako naman ay abala sa sarili ko. Ang amoy ng dugo sa hagdanan, ay nakakaakit ng iilang zombie paakyat.